Hey Frankie, GV Balita Express, GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express, GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express, GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express, GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. GV Balita Express. Oras natin ngayon, 5 minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. At dako na tayo sa ulo ng balita. Pilipinas triniple ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Cabuyao City Mayor posibleng madisqualify dahil sa alegasyon ng vote buying. Tawag sa NCMH Crisis Hotline na may kinalaman sa depresyon, dumarami. Kampo ng ex-President Duterte, inapila ang pagbasura sa pagkwestiyon nila na walang karapatan ang ICC sa kaso. Ex-police na most wanted sa PRO4 arestado sa Cavite. 70 anyos na kasambahay pinukpok ng grinder ng caregiver, patay. Bangkay ng lalaki at babae natagpuan na magkahiwalay na lugar sa Cavite. Babae, patay sa aksidente ng bus at kotse sa Los Baños, Laguna. 5 magkakasunod na tremors na itala sa Laguna at Quezon. Super Typhoon viral post, fake news ayon sa Pag-asa. At para sa detalye ng balita, Pilipinas triniple ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, triple na ang saklaw ng mga maritime patrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagpapatibay sa depensa at transparency sa gitna ng tumitinding tensyon sa China. Ayon sa National Maritime Council o NMC, ang pagpapalawak ng operasyon ay bahagi ng pinagsamang kampanya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mapalakas ang presensya at koordinasyon ng mga karagatang sakop ng bansa. Sa ulat ni NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, umabot sa 224 na surface operations, 43 air patrols at 56 na intelligence at surveillance activities ang isinagawa nitong nakalibas na kwarter. 13 barko mula sa AFP, PCG at BFAR ang ginamit na nagtala ng mahigit 77,000 nautical miles na coverage. Samantala, 5 aircraft naman ang ginamit para sa air patrols na may kabuuang 245 flight hours. Sa pinakahuling MDA flight ng Philippine Coast Guard nitong Martes, namataan ang isang China Coast Guard vessel at Chinese Navy frigate sa layong 59 nautical miles mula Zambales. Kasabay nito, nagpapatrolya rin sa lugar ang BRP Cape San Agustin at isang Jacinto-class Navy ship ng Pilipinas. Giit ni Lopez na nanatiling matatag ang paninindigan ng pamahalaan na hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo o karapatang pandagat alinsunod sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. Cabuyao City Mayor posibleng madisqualify dahil sa alegasyon ng vote buying. Para sa detalye, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Naglabas ng diskwalifikasyon ang Commission on Elections o COMELEC First Division para kay Cabuyao City Mayor Dennis Felipe Haim matapos ang mga alegasyon ng pamimili ng boto noong 2025 midterm elections. Batay sa 19 pages na resolution na inilabas noong October 23,
at isinapubliko nitong Martes. Ang kaso ay inihain ni dating Cabuyao Vice Mayor Leaf Opiña laban kina Hain at sa kanyang kapatid na si Richard na tumakbo naman bilang district representative. Ayon kay Opiña, nagsagawa umano ang magkapatid ng mga poll watcher seminar sa isang tribadong ari-arian kung saan binigyan ng 1,000 pesos ang mga dumalo matapos ang pagtitipon kapalit ng pangakong boto. Ipinakita rin sa mga ebidensya ang mga litrato, video at testimonya ng mga saksi na nakatanggap ng pera at sample ballot na may pangalan ni Hain. Sa resolusyon ng COMELEC First Division, sinabi nitong sapat at substantial ang ebidensyang nagpapatunay na naganap ang vote buying alinsunod sa Section 68 ng Omnibus Election Code. Tumugon naman ang abogado ng alkalde na si Attorney Romar Montesa at sinabing magsasampa sila ng motion for reconsideration sa COMELEC and BAC. Niya, walang kinalaman si Mayor Hain sa mga alegasyon at nanatili itong nakatuon sa kanyang tungkulin habang hinahayaan ang legal na proseso. Sa ngayon, nananawagan si Hain sa publiko na igalang ang kalayaan ng COMELEC at iwasan ng mga haka-haka habang hindi pa lumalabas ang pinal na desisyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Tawag sa NCMH Crisis Hotline na may kinalaman sa depresyon mas dumami. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. mas dumami ang mga tawag na natatanggap ng National Center for Mental Health o NCMH Crisis Hotline. Karamihan ay may kaugnayan sa depresyon at mga kaso ng pag-iisip ng pagpapatiwakal, lalo na sa mga kabataan. Batay sa Young Adult Fertility and Sexuality Study noong 2021, isa sa bawat 5 Pilipino na may edad na 15 hanggang 24 ang minsan ang nakaisip na wakasan ang sariling buhay. Ipinakita rin ng pag-aaral ang patuloy na pagtaas ng mga kabataang nakakaranas ng sintomas ng depresyon mula 2013 hanggang 2021. Ayon sa NCMH, maaaring dulot ng iba't ibang salik ang depresyon gaya ng mga problemang biolohikal, psycholohikal, panlipunan at espiritual. Kadalasan itong nakikita sa matagal ng kalungkutan, pagkawala ng interes at pagbabago ng tulog o gana sa pagkain. Mula 2019 hanggang Agosto 2025, umabot na sa mahigit 36,000 ang mga tawag na may kaugnay sa pagpapatiwakal na may mataas na kumpara sa kabuuan ng bilang noong 2024. 2 sa bawat 3 tumatawag ay nasa edad 18 hanggang 30 years old. Isa sa mga nakikitang dahilan ng mga eksperto ang epekto ng social media sa kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan. Hinikayat ng NCMH ang publiko na maging maunawain at makinig ng walang panghuhusga sa mga bata at sa mga taong dumadanas ng depresyon. Para sa agarang tulong, maaaring tumawag sa NCMH Crisis Hotline sa 1553 para sa landline at 0917-899-8727 o 0919-057-1553. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At kampo ng ex-President Duterte, inapila ang pagbasura sa pagkwestiyon nila na walang karapatan ang ICC sa kaso. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, inapila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng pre-trial chamber na pagbasura sa hamon nilang hindi isakop ng International Criminal Court o ICC ang kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Ang nasabing apila ay pinangunahan ni Nicholas Kaufman, ang lead counsel, at si Dr. Dov Jacobs, ang associate counsel ng dating Pangulo. Nais ng kampo ng dating Pangulo na baliktarin ang inilabas na desisyon noong Oktubre 23. Nakasaad din sa apila na walang legal na basihan para ipagpatuloy ng ICC ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo. Hiniling din ng kampo nito ang agaran at unconditional release ni dating Pangulong Duterte. Magugunitang naaresto ang dating Pangulo noong Marso 11 dahil sa crime against humanity, bunsod ng kanyang kampanya sa illegal na droga noong panahon niya bilang Pangulo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At ex-police na most wanted sa PRO4 arestado sa Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie, na aresto ang isang dating pulis na kabilang sa listahan ng most wanted persons ng Police Regional Office 4A sa isinagawang operasyon sa Barangay San Nicolas 2, Dasmariñas City, Cavite, kamakalawa ng gabi. Kinilala ang suspect sa alias na Vin, isang dismissed police officer na may kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165. Inaresto siya ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 129 Judge Jocelyn Lara de Luna. Hindi naman pumalag ang suspect nang siya ay arestuhin. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 70 years old na kasambahay, pinukpok ng grinder ng caregiver, patay. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Patay ang isang 70 anyos na kasambahay matapos hatawin ng electric grinder ng kaalitang 45 years old na caregiver sa bahay ng kanilang amo sa barangay San Isidro, Taytay, Rizal nitong Lunes. Ayon sa Taytay Police, nagtalo umano ang dalawa noong October 27 nang batuhin ng baso at paluin ng kahoy ng biktima ang suspect. Inagaw ng caregiver ang grinder at sa sobrang galit ay ipinukpok ito sa ulo ng matanda na agad nasawi. Na-recover sa banyo ang dugo ang grinder na nakalubog sa timba ng tubig. Naaresto ang suspect sa Rodriguez Rizal sa follow-up operation at lumitaw sa investigasyon na nauwi sa krimen ang pagtatalo matapos umanong insultuhin ng biktima ang pamilya ng suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Bangkay ng lalaki at babae natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Cavite. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. Dalawang bangkay ang natagpuan na palutang-lutang sa magkahiwalay na lugar sa Cavite nitong Lunes, Oktubre 27. Sa Bacoor City, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa bahagi ng Tangyongan o Talabahan sa Barangay Zabote 3 bandang alas 6:45 ng gabi. Ayon sa Bacoor Police, agad silang rumisponde matapos ang tawag ng isang concerned citizen. Na-recover ng Philippine Coast Guard ang bangkay at dinala sa Barangay Sinbanali para sa investigasyon. Ang biktima ay nakasuot ng light long sleeve at itim na underwear. Patuloy ang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay. Samantala sa Tanza, Cavite, natagpuan din ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang babae sa baybayin ng Barangay Sahud Ulan bandang alas 11 ng umaga. Ayon naman sa Tanza Police, isang Coast Guard personnel ang nakadiskubre sa katawan habang nagsasagawa ng routine check. Dinala ang bangkay sa isang funeral home para sa pagsusuri. Tinatayang nasa edad 20 hanggang 30 anyos ang babae, may suot na itim na shorts at asul t-shirt na may tatak na one for all. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa parehong kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At babae patay sa aksidente ng bus at kotse sa Los Baños, Laguna. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GB Balita Express. Nagresulta sa pagkasawi ng isang babae at pagkasugat ng ilang iba pang kasakay ang isang aksidente na naganap sa kahabaan ng National Road sa Barangay Bambang, Los Baños, Laguna bandang alas 5:30 ng umaga. Batay sa paunang investigasyon ng Los Baños Municipal Police Station, isang kotse na minamaneho ng lalaking kinilalang bilang si Ryan, 40 anyos, residente ng Ormis Tondo, Pangasinan, ang bumangga sa bus na minamaneho naman ni Jeronimo, 37 anyos, mula sa Magdalena, Laguna. Lumitaw sa investigasyon na magkasalungat ang direksyon ng dalawang sasakyan. Ang bus ay patungong Calamba, samantalang ang kotse ay patungong Santa Cruz. Ngunit pagdating sa Barangay Bambang, bigla umanong pumasok niya ng bus ang kotse, dahilan upang mabangga ito sa unahan ng naturang bus.
Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng mga sugat ang driver ng kotse at 3 pasahero nito. Agad silang dinala sa ospital. Sa kasamaang palad, isa sa mga biktima na kinilalang si Rochelle, 31 anyos, residente ng Barangay Mayondon, ay ideklarang dead on arrival. Kabilang sa mga nasugatan sina Gloria, 30 anyos, at David, 70 anyos, kapwa residente ng Barangay Mayondon. Ang driver ng bus ay kusang sumuko sa mga otoridad at dinala sa Los Baños Municipal Police Station upang harapin ang investigasyon. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang iba pang detalye at pananagutan sa nasabing trahedya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. 5 magkakasunod na tremors na itala sa Laguna at Quezon. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. 5 magkakasunod na lindol ang yumanig sa lalawigan ng Laguna at Quezon nitong Martes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ayon sa ulat ng PHIVOLCS, unang tumama ang magnitude 3.2 na lindol sa Alaminos, Laguna dakong 12:34 p.m. Ang epicenter nito ay nasa 3 kilometers hilagang kanluran ng bayan at may lalim na 5 kilometers. Naramdaman ito sa intensity 3 sa San Pablo City habang instrumental intensity 2 sa Los Baños, San Pablo at Calamba. Intensity 1 naman sa Carmona, Cavite at Dolores, Quezon. Kasunod nito ang 1:12 ng hapon na itala ang magnitude 1.8 na lindol sa Los Baños na may lalim na 33 kilometers. Bago ito, 2 magkasunod na pagyanig din ang naramdaman sa parehong bayan na may magnitude 2 bandang 11:31 a.m. at magnitude 1.5 bandang 11:28 a.m. Samantala, isang magnitude 2.7 na lindol naman ang tumama sa Lopez, Quezon bandang 12:20 p.m. na may lalim na 2 kilometers. Tiniyak ng PHIVOLCS na walang inaasahang pinsala o aftershocks mula sa mga pagyanig. Bilang pag-iingat, sinuspinde ng University of the Philippines Los Baños o UPLB ang klase at trabaho para sa natitirang oras ng araw. Sa kanilang anunsyo sa Facebook, pinaalalahanan ng university ang mga estudyante at kawani na manatiling ligtas matapos maramdaman ang mga lindol sa campus. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Super Typhoon viral post. Fake news ayon sa Pag-asa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, itinanggi ng Pag-asa ang mga kumakalat na post sa social media na umano'y may paparating na super typhoon sa bansa sa pagitan ng November 5 hanggang November 7. Ayon sa ahensya, bagaman may medium chance ng pagbuo ng bagyong maaaring tumawid, nananatiling hindi patiyak ang direksyon at lakas nito. Paliwanag ng Pag-asa, dahil nasa loob pa ng 2 linggong saklaw ang forecast, mataas pa rin ang antas ng kawalang katiyakan sa magiging galaw at intensidad ng naturang sama ng panahon. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na mag-ingat sa mga maling impormasyon at sumubaybay lamang sa opisyal na abiso at update mula sa ahensya, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa bagyo at kalamidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Unilab. 80 years ng alaga, alagang Unilab yan. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy at DJ Noel dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated.
plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes.